Kasi, di ba, Ang galing, ang ganda-ganda. Bumata ako ng 1 year. Yes. Yeah, yung so ngayon. much different. Ibang-iba talaga. Oo. Tsaka kuhang-kuha mo yung kulay na gusto ko. Ang dami na raw kasi talagang nasubukan ni ma'am na mga salon para lang talaga sa hair problem niya na marami na talaga siyang white hair. Tapos gusto niya talaga yung mag-blend yung white hair niya sa mismong pinaka-hair color. Naranasan na daw kasi niya na magpa-highlights. Tapos yun, mga ilang araw lang is nag-iiba na yung color. Tapos nag-gold at nagkakalawang na daw tingnan. At yung highlights na is hindi na maganda at hindi na talaga pansinin. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na yung highlights talaga is kung walang pattern, so hindi talaga yan maganda tingnan pag once na tumagal na siya. Tapos ito nag-haircut na rin kami para matanggalan din yung dry dahil damage na yung hair niya dahil nagpa-plancha din si ma'am minsan at nagbo-blow dry. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo pag gumagamit kayo ng mga heat na everyday yung like blower or plancha, so kailangan talaga kayo na gumamit ng thermal serum, hair protect para talaga maprotektahan niyo yung hair nyo, especially kung nagkukulay kayo dahil mabilis lang talaga ang fading ng color kung gagamitan natin ng mga heat na na mga blow dry tas iron. Tapos eto guys, yung hair ni ma'am is talagang nung nagpa-highlights daw siya as in sobrang napakaliit yung mga highlight. Tapos mga ilang araw na hindi niya nagustuhan dahil parang nawala na yung highlights. So eto rin yung kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo na hindi lahat yung highlights is pare-pareho na need talaga natin na kailangan na ganun lang din ang gagawin natin sa ibang hair or especially sa mga hair natin. Dahil kung sa kaibigan nyo is yung highlights is maganda dahil bumabagay talaga sa hair nila tapos pinagaya mo tas nung ikaw na ang nagpa-highlights ng ganun, hindi na bumabagay. Meron talaga kasing size ng highlights na babagayan sa atin or yung mga shade ng color dahil hindi talaga maganda guys kung wala tayong advice sa pinaka-trusted hairstylist natin dahil hindi basta-basta kasi ang maglagay ng mga ganito or especially yung mga color lalo na yung mga client na marami talagang white hair. So need talaga natin ng advice and consultation kung anong mas better sa hair natin na gagawin. Dahil yung hair ni ma'am is talagang pinapaubaya niya lang daw sa sa salon and then hindi niya nagustuhan ng mga ilang araw na dahil hindi na maganda yung outcome. So yun yung pinaka before guys at ito yung pinaka after. Tingnan yung after guys. Grabe, napaka-beautiful transformation. Tapos yung highlights niya, as in talaga, gustong-gusto niya na ganitong effect. And then yung white hair niya, as in nag-blend talaga. Tapos hindi talaga yan tinakpan ng husto yung highlights ng yung white hair, para lang talaga prepare siya pag once na mag-regrowth. Para once na meron na siyang regrowth, so hindi obvious yung pinaka-white hair, di ba? So ito yung pinakaharap niya guys. So say, di ba, napaka-beautiful transformation. Tingnan niyo naman yung pinaka-effect ng hair color ni ma'am guys. So ang hair niya guys is yung white hair. Ito yung mga kadalasan na yung white hair natin tumutubo sa mismong pinakaharap. So kung mapapansin nyo is meron tayong nilagay na face framing highlights na meron siyang light, tas dark, light, dark. So once na umaba yung pinaka-regrowth niya sa mismong harap, yung especially yung white hair, so as in hindi siya obvious na obvious. So yun yung pinaka-importante. Satisfied ka ba sa transformation natin for today, ma'am? Yes, sobra. Grabe. Ang galing, ang ganda-ganda. Bumata ako ng 1 year. Yes, ginagawa mo ma'am is talagang pag-uwi mo ng Pinas, saka ka lang magpaano na mo ulit. Yeah. Once a year lang talaga. Tapos yung pinagkaiba ng highlights mo dati, iba ma'am, no? Yeah, yung so ngayon, much different. Diba? Ibang-iba talaga. Oo, iba. Tsaka kuhang-kuha mo yung kulay na gusto ko. So thank you so much, ma'am. Salamat.